serye at tayo ay magpapatuloy sa ika-22 kabanata ng ating pong confession ng 1689 Baptist Confession of Faith. So tayo mga kapatid ay magpapatuloy sa pag-aaral natin ng pagsamba tungkol sa pagsamba sa Diyos. At tayo ay nasa ikalawang bahagi ng pag-aaral natin ng Regulative Principle of Worship. So sa nakaraang mga pag-aaral natin in the Doctrine of the Church, na pag-aaralan na po natin ito. But today ay ating pag-aaralan ito sa lente ng ating confession. Ibig sabihin sa mismong sinasabi ng ating confession. Kaya muli ko po kayong aaniyahan na buksan natin ng ating tingnan natin ng ating handouts at sabay-sabay po nating basahin ang ating pong confession mula sa 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 22, paragraph 1. Okay, ready? Read. Ang liwanag ng kalikasan, 1689, read. 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 22, paragraph 1. Ang liwanag ng kalikasan ay nagpapakita na mayroong isang Diyos na may pagkapanginoon at paghahari sa lahat, matuwid, mabuti at gumagawa ng kabutihan sa lahat. At kung gayon ay dapat katakutan, ibigin, purihin, tawagan, pagtiwalaan at paglingkuran ng buong puso at buong kaluluwa at buong kalakasan. Ngunit ang katanggap-tanggap na paraan ng pagsamba sa tunay na Diyos ay tinatag niya mismo at sa gayon ay nililimitahan sa magitan ng sarili niyang inihayag na kalooban upang siya ay hindi sambahin ng ayon sa imahinasyon at paraan ng tao o sa mga mungkahi ni Satanas batay sa anumang nakikitang mga larawan o anumang ibang paraang hindi itinadhana ng banal na kasulatan. Dito po, sandali lang natin. So dito po sa ating confession, mayroong maliwanag na dalawang bagay tayo na makikita. Una, na pag-aralan natin na ang confession natin ay kumikilala na meron tayong Diyos na soberano sa lahat ng bagay. Meron tayong soberanong Diyos na nagpapakilala sa pamamagitan ng tinatawag nating pangkalahatang pagpapahayag or yung general revelation. Nang ibig sabihin nito, hindi may tatanggi ng mga tao na meron tayong Diyos. Pero sa ating kapahayagan, idinagdag po kung papaano dapat sambahin ang Diyos na magiging katanggap-tanggap sa Kanya. Ang ibig sabihin, hindi pala iniwan ng Diyos ang tao na sumamba sa Kanya sa Kanyang sariling pamamaraan. Ang Diyos ay nagtatag ng pamamaraan kung paano siya dapat sambahin. At ito yung tinatawag natin na regulative principle of worship. Ibig sabihin, sa atin, ito yung dapat nating makita. Sabi ni Derek Thomas, ano yung regulative principle of worship? Ito ay nagsasaad na ang sama-samang pagsamba ng bayan ng Diyos ay dapat nakabatay sa mga tiyak na tagubilin ng kasulatan. So ang ibig sabihin lang pala nito, pag sinabi nating regulative principle of worship sa lahat ng ating ginagawang pagsamba, dapat mayroong malinaw na batayan sa kasulatan. Hindi nating maaring basta dagdagan ang pagsamba ng mga bagay na hindi ipinahintulot ng Diyos o ng mga bagay na hindi iniutos ng Diyos. Kasi sa ating confession, makikita natin na mayroong katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap na pagsamba. Now, sa maraming mga Christian churches, mayroong dalawang pangunahing pananaw. Actually, marami pang mga ibang mga pananaw, tinatawag nating seeker-sensitive. But dito sa ating pangkaraniwang mga churches, mga common Christian churches, ay meron dalawang pangunahing uri ng pagsamba. Ito tinatawag nating normative principle of worship at saka regulative principle of worship. Pag sinabing normative, lahat ng hindi iniutos ay pinapahintulutan maliban na lamang kung tahasang ipinagbabawal. Sa normative, yung iniutos gawin mo. Yung ipinagbawal, huwag mong gawin. Pero yung hindi iniutos at hindi rin naman ipinagbawal, nasa kalayaan na ng simbahan kung gagawin niya. Pag sinabi naman nating regulative principle of worship, yung iniutos, gagawin mo.
Yung hindi iniutos, hindi mo gagawin. Yung iniutos, gagawin mo. Yung hindi iniutos, hindi mo rin gagawin. Yung ipinagbabawal, hindi mo rin gagawin. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng relative principle of worship. Ngayon, ang tanong natin dito, Pastor, meron bang biblical na basihan ang relative principle of worship? At napag-aral natin noong kabilang linggo na merong mga biblical na basihan mula sa lumang tipan. Napag-aral natin yung kay Cain at kay Abel, na kung saan tinanggap ng Panginoon yung kay Cain, kay Abel, samantalang tinanggihan ng Panginoon ng kay Cain. At ang dahilan dito is masasabi natin na hindi sumunod itong si Cain sapagkat inialay niya ay yung mabubuting bunga ng kanyang ani, samantalang si Abel, ang inihandog niya ay yung tupa na mayroong dugo na kung saan ay halimbawa ng unang paghahandog na ginawa ng kanyang mga magulang, ng Diyos para sa kanyang mga magulang, kung saan ang Panginoon ay pumatay ng tupa para damitan ang unang mag-asawa. Pangalawa, napag-aralan din natin yung ikalawang utos, na ang ikalawang utos ay partikular na nagtuturo ng tamang paraan ng pagsamba. Kaya ipinagbabawal ang mga larawan ito ay pagsamba sa ibang paraan. Ang gusto ng Diyos ay sambahin siya sa spirit at katotohanan. Ang Diyos ay sambahin sa puso at sa isip, hindi sa magitan ng larawan. Kaya nung iniutos na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, hindi lang ang utos dito ay partikular na tumutukoy doon sa larawan mismo, kundi yung gumawa ka ng larawan para maging representasyon ng Diyos. Hindi ito pinapahintulutan ng Diyos. Napag-aralan din natin yung number 3, si Nadab at si Abihu. Ang kanilang naging kasalanan ay naglagay sila ng apoy na hindi galing sa Panginoon. Napag-aralan natin, hindi sinabi na sila ay masamang mga saserdote, hindi sinabi na sila ay talagang suwail sa Diyos. Ang nangyari lamang dito, gumawa sila ng isang bagay na hindi iniutos ng Diyos. Maganda yung intensyon, mag-alay ng apoy sa Panginoon, pero hindi tinanggap ng Panginoon kasi nag-alay sila nang hindi naman iniutos ng Diyos. Ngayon, dadagdagan natin ng ilang mga talata pa sa lumang tipan at mga talata sa bagong tipan. Ika-4, huwag magdaragdag o magbabawas. Ito maliwanag na sinabi ito sa Deuteronomy chapter 12, verse 29 to 32. Ganitong sabi, pagka ang Panginoon mong Diyos ay magputol sa harap mo ng mga bansa sa iyong papasukin upang ariin, at iyong maalis sila na ikaw ay tumira sa kanilang lupain. Mag-ingat ka na baka ikaw ay masilo at sumunod sa kanila, pagkatapos na sila'y mapuksa sa harap mo. At baka ikaw ay magsiyasat tungkol sa kanilang mga Diyos at magsabi, paano nga ba naglilingkod ang mga bansang ito sa kanilang mga Diyos? Gagawin ko rin naman ang gayon. Huwag mong sasambahin ang Panginoon mong Diyos sa gayong paraan. Sapagkat bawat karumaldumal na bagay na kinapupuotan ng Panginoon ay kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos. Sapagkat sinusunog pa nga nila sa apoy ang kanilang mga anak na lalaki at babae para sa kanilang mga Diyos. Grabe ano? Lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo ay inyong isasagawa sa buong ingat. Huwag kayong magdaragdag doon ni magbabawas man. So makikita natin dito sa Deuteronomy, meron ditong babala laban sa idolatry at malinaw na iniutos ng Panginoon sa bayan ng Israel na sila ay sumunod lamang sa salita ng Diyos. Sila ay dapat sumamba sa Panginoon nilang Diyos ayon sa paraan na kanyang iniutos. Hindi daw pwede tayong mag-imbento ng paraan ng ating pagsamba na gaya ng ginagawa ng mga pagano sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Anong ginagawa doon ng mga pagano sa ating binasa? Iniaalay nila ang kanilang mga anak na lalaki at babae para sa kanilang Diyos-Diyosan. So ang babalang ito ay nagpapakita na anumang pagsamba na hindi ayon sa salita ng Diyos ay itinuturing na maling pagsamba, at ang mga tao na sumusunod sa sariling kaisipan ay sa pagsamba ay gumagawa ng huwad na Diyos. So ibig sabihin again, maliwanag dito sa Deuteronomy na hindi ka pwedeng magdagdag o magbawas ng paraan ng pagsamba. Yung iniutos ng Diyos lamang ang pwede mong gawin, hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mong gusto. Therefore, ang tunay na pagsamba sa tunay na Diyos
ay itinatag mismo ng Diyos at hindi ng tao. Sabi ni Kiel and Delich, bahala na kayo mag-pronounce. Ang hirap po eh. Okay. Sa kanyang commentary on the Old Testament ng Deuteronomy chapter 12, sa mahigpit na pagsasalita, ang babala laban sa pagkahilig sa idolatriya ng mga Kananeo ay nagsisilbing tulay mula sa pagkapatibay ng tamang paraan ng pagsamba kay Jehovah tungo sa mga kautosang may kinalaman sa mga umaakay sa idolatriya at sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So pinapakita niya dito, merong mahigpit na babala ang Diyos doon sa mga tao na huwag kang makikigaya sa paraan ng pagsamba ng mga pagano. Huwag mong gagayahin kung paano sila sumamba at gano'n mo ko sasambahin. So, ang pansinin natin dito, mula sa pagtuturo ng Diyos sa tamang paraan ng pagsamba, lumipat siya sa pagbibigay babala laban sa idolatriya at sa mga gawaing hindi dapat gawin sa Kabanata 13. So, maliwanag po dito na ipinakita ng Panginoon, ito yung pagsamba na ginagawa ng mga pagano, ito yung pagsamba na ginagawa para sa Diyos. Huwag niyong gagayahin ito. Huwag niyong idadagdag ang anumang bagay na ginagawa ng mga pagano sa pagsamba sa akin. So, ang ibig sabihin pala, pag sinabing regulative principle of worship, kahit mukhang maganda yung ginagawa nila, hindi mo pwedeng gawin. Kung hindi naman, iniutos ng Diyos. Ito pa, siguro, bihira lang ninyo itong matatandaan, yung kwentong ito, pero ito ay isa sa mga mahalagang nangyari noon patungkol sa regulative principle of worship. Yung nangyari kay Uza at sa Kaban ng Tipan. Sino nakakala ng ngayong Uza? Hindi ko ito yung tumatakbo ha. Okay. Yung late na nakuha ni Nicole. Okay. Okay. Si Uza at yung Kaban ng Tipan. So ganito yung kwento dyan. Diba, yung Kaban ng Tipan ng Diyos ay nakuha ng mga Pilisteo. Pero kalaunan, itong mga Pilisteyong ito ay muling natalo ng bayan ng Israel, kung kaya nakuha mula nila yung tipan ng kaban o yung kaban ng tipan o yung tinatawag nating Ark of the Covenant at ito ay nilagay nila sa bahay ni Aminadab sa 1 Samuel chapter 7 verse 1. Pero ito yung nangyari, noong subukan nilang dalhin muli ang kaban ng tipan o yung the Ark of the Covenant patungong Jerusalem, gumamit sila ng bagong kariton. Doon nila isinakay yung Ark of the Covenant. At kung titingnan natin, parang mabuti yung kanilang layunin. O bakit sila gumawa ng bagong kariton? Para hindi daw marumihan, ma-defile, nung lumang kariton na ginagamit ng mga Pilisteo, yung kaban ng Panginoon. Nung sila po ay naglalakbay na, pabalik ng Jerusalem, dala-dala yung Ark of the Covenant, meron silang kasiyahan, meron silang aliwan, meron silang mga pagpupuri. Kaya lamang, yung baka po na naghihila ng kariton ay biglang nadapa. At sa pagkadapa ng baka, yung Ark of the Covenant na hinihila nito, yung kariton na hinihila ng baka na nakalagay yung Ark of the Covenant ay muntik nang mahulog. Kaya ang ginawa po ni Uza ay umalalay siya. Inalalayan niya yung Ark of the Covenant na mahuhulog. Ang sa tingin niyo, maganda ba yung kanyang ginawa? Oh, maganda. Ano bang gagawin ninyo pag may mahuhulog? Sasaluhin. So, ang ginawa po ni Uza, nagmagandang loob. Sinalon niya yung Ark of the Covenant. At nahawakan niya yung Ark of the Covenant. Kaya lang ang nangyari po, pinatay siya ng Diyos. Pinarusahan siya ng Diyos. Ang tanong niya ito, bakit ganong kabigat ang hatol ng Diyos kay Uza? Ayon po kay Greg Prince sa komentary niya sa Regulative Principle of Worship, ang paglabag sa regulative principle ng Diyos ay naganap sa hindi bababa sa tatlong aspeto. Ito yung kanyang observation. Una, si Uza ay maliwanag na hindi Levita. Si Uza po kasi ay anak ni Aminadab at kabilang siya sa lipi ni Judah. Pangalawa, ang kaban ng Diyos ay hindi dapat dalhin sa magitan ng kariton na gaya ng ginagawa ng mga pagano na Pilisteo. At pangatlo, ang kaban ng tipan ng Diyos ay hinipo ni Uza, samantalang malinaw na iniutos ng Diyos na walang sino man ang dapat humipo dito.
So ang ibig sabihin, bakit kaya pinatay ng Panginoon si Uza? Ang kanya namang ginawa lamang ay hinawakan niya yung mahuhulog. Ito yung kailangan nating makita. Ano ba yung maliwanag na utos ng Panginoon sa Ark of the Covenant o doon sa tipan ng kahon ng tipan? Ito yung unang utos ng Panginoon. Tatlo yan eh. Una, iniutos ng Diyos na ang mga Levita ang magbubuhat ng kaban ng tipan. Partikular na po yung mga Kohatita. Okay? So, anong naging problema? Anong lahi ni Uza? Galing siya sa lahi ng Judah. Ang iniutos ng Panginoon ang magbubuhat ay sino? Levita. Pangalawa, ito ay dapat buhatin sa magitan ng pingga, hindi ng kariton. Sa Exodus 25 verse 14 and Numbers 7:9, nung nagpagawa ang Panginoon ng Ark of the Covenant, yung pong Ark of the Covenant, yung po ay merong sa atin yung pingga kasi yung malapad na pangkuha ng tubig. Sa kanila yung sinasabing pingga, yung po ay merong kahoy na nakasuksok doon sa mga ring. Doon bubuhatin. Ngayon, ang ginawa po ng mga Israelita, dinala o binuhat nila sa magitan ng kariton. Saan ho nila naman na yung paggawa ng kariton? Sa mga Pilisteo. Gumamit sila ng ibang paraan ng pagbubuhat na hindi iniutos ng Diyos. Ang iniutos ay buhatin sa pamamagitan ng pole o ng kahoy o ng pingga na pinagawa ng Panginoon. Ang ginawa nila, oo nga't maganda yung kariton, bago nga yung kariton, pero hindi yung iniutos ng Panginoon. Pangatlo, ang mahigpit na utos ng Diyos sa Numbers 4 verse 15, walang sino man ang dapat humipo sa kaban ng tipan. Anong ginawa ni Uza? Hindi na nga siya Levita, hinawakan niya pa. So nangyari sa kanya, pinatay siya ng Diyos. Diba sabihin natin para bang napakalupit naman noon? Tinulungan mo na para hindi bumagsak. Pinatay pa ng Panginoon. So anong makikita natin dito? Nilabag ito ni Uza, ni David na hari noon, at ng mga sardote na dapat sana'y nakakaalam ng kautusan. Nilabag ito ni David kasi si David, makikita natin mamaya, na hindi siya nag-inquire. Hindi niya sinunod kung ano yung iniutos ng Panginoon. Ngayon, ang pinarusahan lamang dito ng Panginoon ay si Uza para ipakita ang kabanalan ng Diyos na gaya ng ginawa niya kina Nadab at Abihu, na kahit na mabuti yung intensyon, pero dahil hindi iniutos ng Diyos, hindi na pwedeng gawin. Sabi ni Williamson sa kanyang commentary on worship, namatay si Uza sapagkat ayon kay David, hindi namin sinangguni ang Diyos kung paano ito dapat gawin ayon sa itinakdang paraan. Ang tanging bagay na nakalulugod sa Diyos ay yung kanyang iniutos. So nagkamali si David, kaya nung pangalawang pagkakataon, hindi na niya ipinabuhat sa kariton. Ginawa na nila kung ano yung utos ng Panginoon kasi natuto sila sa kung ano yung ginawa ng Panginoon kay Uza. So ang ibig sabihin mga kapatid, even from the Old Testament, maliwanag, ito ay ilan lang sa mga halimbawa, 5 mga halimbawa lang ito, marami pa tayong mga halimbawa na pwedeng tingnan, but na-establish natin in the Old Testament na hindi pwedeng sambahin ng Diyos sa paraan ng tao. Hindi mo pwedeng palitan ang iniutos ng Diyos. Kung ano yung iniutos ng Diyos, yun lamang ang ating gagawin. Okay. Lumang tipan niyang pastor, meron ba sa bagong tipan? Siyempre, kailangan nating makita, nagpapatuloy ba ang ganitong kaisipan? Sabi ng una, Marcos 7, chapter 7, verse 6 to 8, makikita natin dito na mayroong tinatawag ang Panginoong Yesus na mga walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin. Marcos chapter 7, verse 6 to 8, at sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias, galing po ito sa Isaiah 29, verse 13, kayong mga mapaimbabaw gaya na nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapot ng kanilang puso ay malayo sa akin. Datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin,
na itinuturo ng mga aral ang mga utos ng mga tao, iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. So ang makikita natin sa bagong tipan ito, pagdating po natin sa bagong tipan, wala tayong makikita na anumang pahiwatig na yung regulative principle of worship na naitatag sa lumang tipan ay binago pagdating ng bagong tipan. Ibig sabihin, wala tayong makikita na kung paano dapat sambahin ang Diyos sa lumang tipan ay binago pagdating sa bagong tipan. Bagamat alam natin na mayroong mga ginagawa noon sa pagsamba na nawala na. Halimbawa po, yung pag-aalay sa templo, yung pamamagitan ng pari, may mga bagay na nawala dahil sinabi ng banal na kasulatan, especially yung tinatawag nating mga ceremonial law, sapagkat ito ay tinupad na ng ating Panginoong Jesucristo. Pero, mapasa natin dito na ang naging problema ng mga Hudyo, lalo na ng mga Pariseyo, ay yung kanilang pagtataas sa tradisyon ng mga matatanda sa pamamagitan ng pagkapantay nito sa otoridad ng kasulatan. Ang nangyari nung panahon na ito, may mga kultura sila, mga tradisyon, na ipinantay nila sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya paano sila inilarawan ng Panginoon? Tinawag nila silang mapaimbabaw dahil ang kanilang relihiyon ay panlabas lamang, mukhang makadiyos, pero ang tunay ay hindi. Inaakin nila na tapat sila sa salita ng Diyos, subalit mas pinapahalagahan nila ang tradisyon ng mga tao kaysa utos ng Diyos. Sounds familiar? Yung mga tao na sinasabi nila ay naniniwala sa Diyos pero ang practice ay galing sa tradisyon ng tao. Gumagawa sila ng parang inaakala nilang nakalulugod sa Diyos, ngunit ang hatol ng Panginoon ay mga imbensyon ito at ito ay malinaw na walang kabuluhan. Bakit? Nagdadagdag sila sa iniutos ng Diyos at sa pagsunod nila sa tradisyon ng matatanda, pinawalang bisa nila ang salita ng Diyos. So ito pala yung naging problema nitong panahon na ito ng mga sa bagong tipan. Sumasama pa rin sila sa Diyos, kaya lang ang problema nila, yung pagsamba nila sa Diyos, nadagdagan na ng mga sabi-sabi ng matatanda o yung mga ginagawa ng mga sinauna nilang kasama. Ang ibig sabihin po nito, sabi ni John Calvin, ngunit walang kabuluhan ng kanilang pagsamba sa akin, sa mga salitang ito, ang lahat ng uri ng sariling gawang pagsamba, yung tinatawag na will worship, gaya ng tawag dito ni Pablo sa Colossians 2:23, ay malinaw na hinahatulan, sapagkat yamang pinili ng Diyos na siya'y sambahin lamang ayon sa paraang siya mismo ang nagtakda. Hindi niya matitiis na mag-imbento ang mga tao ng mga bagong paraan ng pagsamba. Therefore, ang punto natin, kahit sa bagong tipan, mahigpit pa rin pinangahawakan ni Kristo ang regulative principle of worship. Ang utos ng Diyos ay higit pa rin sa tradisyon ng tao. Ang Diyos ay dapat pa rin sambahin ayon sa paraang siya mismo ang nagtakda. Ang pagsamba ay sa Kanya at siya lamang ang may karapatang magtakda kung paano siya sambahin. Ibig sabihin, in the New Testament, nagpapatuloy ang ganitong konsepto. Meron pa ring paraan ang Diyos kung paano siya dapat sambahin. May nabago na lamang sa paraan na yon. Sa lumang tipan, pag-aalay, pari. Pagdating sa bagong tipan next month, pag-aaral natin yung element of worship. Ano lamang ang makikita nating iniutos sa bagong tipan na maging paraan ng pagsamba natin. Yan ang makikita natin next month kasi 2 linggo ulit akong bakasyon dahil si Brother Jem at si Brother JB ang magtuturo sa mga susunod. Pero makikita natin dito na kung ano lang yung iniutos ng Panginoon, yun ang dapat sundin. Pangalawa, napakahalagang talata ito. John chapter 4, verse 19 to 24. Ang sabi po dito, ang Ama ay naghahanap ng mga totoong mananamba. Now, napag-aralan na naman natin ito sa ating worship.
summarize lang natin, ito po ay tagpo sa pagitan ng Panginoong Yesus at ng babaeng Samaritana. At dito ay malinaw na itinuro ng Panginoon yung katangian ng tunay na pagsamba. Tandaan niyo po, ang mga Samaritano, tumatanggap lamang sila sa Torah, doon sa Pentateuch o yung unang 5 aklat. At sila po'y sumasamba labas sa Jerusalem. Kaya ang nangyari po, hindi nila sinusunod yung itinakdang paraan ng pagsamba ng Diyos. Kaya sa John chapter 4 verse 22, ang sabi sa kanya ng Panginoong Yesus, kayo'y sumasamba sa hindi ninyo nalalaman. Sumasamba ang mga Samaritano sa paraang hindi nila alam. Ang pagsamba ng mga Samaritano ay mali. Bakit? Dahil ang paraan ng kanilang pagsamba ay hindi ayon sa pahayag ng Diyos. Sinabi rin ng Panginoon na darating na ang oras ng pagsamba ay hindi na mananatili sa isang tiyak na lugar. Kaya ang mga tunay na mananamba ay sasamba na sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya sinabi ng Panginoon sa babaeng Samaritana, darating ang Panginoon, hindi na kayo sasamba sa bundok na ito, hindi na kayo sasamba sa Jerusalem. Hindi na ang pagsamba sa lugar. Ang hinahanap na ng Diyos sa bagong tipan ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Pag sinabi natin Espiritu, tumutukoy sa panloob at taos-pusong pagsamba, hindi lamang sa panlabas na anyo. Ang ibig sabihin, ang pagsamba hindi dapat ritual lamang. Ay yung nakagulian lamang kaya ako sasamba. Sa katotohanan, ang ibig sabihin, ayon sa salita ng Diyos. Dapat kapag sumamba ka, ang iyong pagsamba ay ayon sa salita ng Diyos, hindi ayon sa tradisyon o nakagisnan. Kaya't ang pagsamba na kaya-aya sa Diyos, yung pagsamba na ipinahayag ng Kanyang kalooban. Ang pagsamba na kaya-aya sa Diyos ay yung pagsamba sa pamamagitan ni Kristo. Hindi na sa pamamagitan ng mga bagay na ginagawa noong lumang tipan, kundi sa mga bagay na ginagawa sa pamamagitan ni Kristo. Okay? Katlo, sariling gawa ang pagsamba at sa pilitang relihiyon. Ito yung binanggit natin kanina, basahin ko ulit sa inyo, Colossians chapter 2, 20-23. Kung kayo'y nangamatay na, kalakip ni Kristo mula sa pagsimulang aral ng sanlibutan, bakit nawaring kayo'y nangabubuhay pa sa sanlibutan, kayo'y nangagpapasakop sa mga palatuntunan, gaya ng huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit, ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. Ang mga bagay na iyay katotohanan ng merong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap ng katawan. Ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. So sinasabi dito ng Panginoon na sa panahon ng mga Israelita, panahon ng bagong tipan, meron pa rin palang mga pagsamba na bawal ito, bawal ito, bawal ito. Bawal mo tong kainin, bawal mo tong isuot, bawal mo tong hawakan. Ang sabi dito ni Pablo, binabalaan niya ang mga iglesia laban sa mga utos na ayon sa mga tuntunin at aral ng tao. Ang mga ito'y may anyo ng karunungan at merong anyo ng kabanalan, pero walang tunay na halaga. Na kahit pala ikaw ay gumagawa ng mga, sabihin natin sa pagsamba, maganda naman ang iyong intensyon, maayos naman itong ginagawa, pero kung ito ay hindi iniutos, hindi natin pwedeng gawin. Sabi ni John Calvin sa kanyang komentaryo sa Colossians 2:23, sa literal na kahulugan, ito ay tumutukoy sa isang kusang loob na paglilingkod na pinipili ng mga tao para sa kanilang sarili. Walang kapahintulutan o otoridad mula sa Diyos. So ito yung common ngayon ng mga salita ng mga tao na ginagawa ko naman ito kay Lord. Now, dapat mong gawin ang mga bagay para kay Lord. Pero sa larangan ng pagsamba, hindi ka pwedeng gumawa ng anumang bagay na gusto mong gawin para kay Lord. Ang dapat mong gawin sa araw ng pagsamba, yung iniutos ni Lord.
Hindi mo pwedeng gawin ito para kay Lord kung hindi iniutos ni Lord. Dahil kung hindi iniutos ni Lord, kahit ginagawa mo para kay Lord, hindi niya tatanggapin. Nakuha niyo po? So, ibig sabihin, sa regular principle of worship, nililimitahan tayo na gawin ang bagay na hindi naman niya iniutos. So, ang ganitong pagsamba, kaya-kaya sa tao. Kasi free will mong gawin nun eh. Yung gusto mong gawin eh. Malaya ka. Sapagkat ito ay nagbubunga ng sarili mong isip at ng iyong kagustuhan. Ngunit dahil wala itong pahintulot ng Diyos, again, ito ay pinagbabawal. Sabi ni Albert Vine sa kanyang commentary, sabi niya, ang malaking bahagi ng mga katiwalian sa relihiyon ay nagmumula sa kapanipaniwala, ngunit mapanlinlang na pangangatwirang ito. Sapagkat ang Diyos ang higit na nakakaalam kung anong mga bagay ang pinakamabuti at pinakaangkop sa ikalalago ng kabanalan ng kanyang bayan na kanilang isasagawa. So maliwanag ang sinasabi ho sa atin dito na may mga gawain sa pagsamba na kapanipaniwala ito na mabuti. Pero sa katotohanan ay mapanlinlang. Diba? Kung titingnan natin, diba, napakaganda naman sana kung tayo ay merong magagandang musika, meron tayong mga special song, meron tayong mga drama, para lamang lalo nating ma-encourage yung mga tao na sumamba. Maganda sa paningin, pero hindi dapat gawin kasi hindi iniutos ng Diyos. Kaya next week, next lesson natin, ano ba yung mga iniutos ng Diyos, iniutos ng banal na kasulatan, na dapat na maging laman lamang sa araw ng pagsamba, sa araw ng Panginoon. So bilang pagwawakas, ang utos ng Diyos sa Deuteronomy chapter 12 verse 32 ay nananatiling totoo. Lahat ng bagay na iniuutos ko sa inyo ay inyong isagawa ng buong ingat. Huwag kayong magdaragdag ni magbabawas man. Yan ang maliwanag na utos ng Panginoon. Sa larangan ng pagsamba, hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng bawasan ang iniutos ng Diyos. Ang Diyos ay banal. Ang kanyang pagsamba ay banal. Kaya't siya ay dapat sambahin ayon lamang sa kaniyang salita. Sa espiritu ng katotohanan. Walang dagdag, walang bawas para sa kanyang kalawalatian at sa ikabubuti ng kanyang bayan. So parang ganito po mga kapatid. Ang regular principle of worship ay parang bakod. Bakod na una ay nag-iingat. Nag-iingat sa kanyang pagsamba. Nag-iingat para hindi ito mapasok ng ibang paraan ng pagsamba. Pinoproteksyonan ng regular principle of worship ang kanyang iglesia para hindi makagawa ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Tandaan natin, kahit paminsan maganda ang ating motibo, kahit pa maganda ang ating intensyon, kung ito ay hindi niya iniutos, hindi tayo malaya na gawin. So hanggang dito lang tayo mga kapatid sa pag-aaral natin ng regular principle of worship. Ito naman po ay halos review na lamang sa atin, especially doon sa mga matagal ng miyembro. Pero ito ay pagtuturo doon sa mga bagong miyembro. Ganito yung dapat na paraan ng pagsamba ng isang iglesia na matapat sa salita ng Diyos. Any question po or any reaction?